Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today we will reflect on diary entry number 994. Today, when I heard the hymn, "Good Night, Holy Head of my Jesus," on the radio, my spirit was suddenly drowned in God, and divine love flooded my soul. I dwelt for a moment with the Heavenly Father. Kanina, nang marinig ko sa radyo ang himig na "Magandang gabi, banal na ulo ng aking Jesus," ang aking espiritu ay biglang nalunod sa Diyos. At ang banal na pag-ibig ay bumaha sa aking kaluluwa. Nanahan ako sumandali kasama ang makalangit na Ama. Okay, ipaparinig ko sa inyo yung kanta na ito. I searched for the song and it was really maganda, no? It was nice. It was meditative. And while the song will be played, you close your eyes and meditate just like how Faustina did when she heard the song being played over the radio. Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego, któraś była zraniona do mózgu samego. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc śliczna, Lilia, Jezus, Józef i Maryja, dobranoc. Dobranoc, ręce święte na krzyż wyciągnione, jako struny na lutni, gdy są wystrojone. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc śliczna, Lilia, Jezus, Józef i Maryja, dobranoc. Dobranoc, serce święte, włócznią otworzone, bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc,
Okay, so bali ano siya, no? Isa siyang lullaby. Pag tiningnan niyo yung lyrics, kaya ako pinakita yung lyrics para hindi man natin maintindihan yung lengguwahe kasi it's in Polish. So, eto naman po yung ano niya, no? Yung kanyang translation in English. Napaka ano, no? Ah, kahit hindi mo maintindihan, no? Yung ano pa lang, yung melodiya lang niya, no? Nakaka, ano na, ah, you will feel the shower of love, of light and power from the Lord Jesus. Kung paano dumating siya sa ating mundo na punong-puno ng liwanag. And in the next few weeks, we will be waiting for His coming. Ipapanganak siya at dadaan siya sa sinapupunan ng Inang Maria. Pinili ng Diyos para maging tagapagdala, tagapaghatid ng liwanag sa mundo. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng unos na dinadaanan natin araw-araw, sa gitna ng ating mga kalungkutan, sa kabila ng ating mga problema, mga pinagdaraanan natin, sa kabila ng mga hamon ng ating mga sakit, ang Panginoong Yesus ay palaging nariyan. Kung paanong dumaan siya sa pasakit na hindi mapapantayan, ganun din tayo ay dumaraan sa ganung mga pasakit, hindi man katulad. Sapagkat ang lahat ng mga yon ay mga bagay na makapagpapalakas sa ating kaluluwa. Hindi, hindi nalampasan ni Jesus ang mga pasakit na yon. Ibig sabihin ng hindi nalampasan yun. Ah, nalampasan niya in the sense na nagkaroon ng pagkabuhay na muli. Yun yung naghihintay rin sa lahat ng ating mga pasakit. Good night, Holy Tomb, Most Holy Body, which the sorrowful mother was shedding tears. Yung pagkamatay na yun ng katawan ay ang pagkabuhay naman ng kanyang kaluluwa. Pagkabuhay na muli. At ganun din tayo. Kung hindi man tayo gumaling sa ating mga karamdaman, mawasak man ang ating katawan, subalit ang mawawasak lang ay ang ating katawan, ngunit hindi ang ating kaluluwa. Magpapatuloy ito at magkakaroon ng kakaibang lakas, kakaibang liwanag upang maging katulong ng ating Panginoon sa pagliligtas sa mundo. Bawat isa sa atin ay nag-aambag para sa kabutihan, for the good of humanity. Isang napakadakilang misyon na inumpisahan ng ating Panginoong Hesus. Tinutuloy natin at itinutuloy din niya. He never left. Bagamat siya ay wala na physically sa mundong ibabaw, He never left. At ang isang patunay na hindi niya tayo iniwan ay ang pagkakaroon ng Sacred Heart. No? Bumalik siya sa pamamagitan ng Sacred Heart. Pinakita sa atin ang kanyang nagdurugong puso at kung gaano niya tayo iniibig. And then hundreds of years later, bumalik na naman siya in the form of the Divine Mercy to remind us of His love, to remind us of what awaits us at the next life, and for us to be part of His mission of salvation. Isang karangalan para sa atin na maging bahagi ng kanyang misyon. Kung marami sa mga tao hindi yun kinikilala at nahihirati sa kung ano ang pleasures that the world is giving them,
Kung marami sa mga tao ay hindi siya kilala, kung marami sa mga tao ay pinipilit na maging masaya sa mundong ibabaw na hindi kabahagi ng ating Panginoon. Yun ay ah, isang malaking ah, karangalan naman para sa atin sapagkat kinikilala na we are doing the opposite. Kinikilala natin ang Panginoon at sa pamamagitan nito, magiging bahagi tayo ng kanyang misyon. Kaya dapat nating ikarangal araw-araw when we wake up every 3 o'clock in the morning, when we pray all together. We are doing a great service to humanity. We are spreading the light in every dark corner of the world. And wherever we are, the light is being anchored. Nasa iba-iba tayong lugar, but we are one. There is actually no space between us because we are one. And this light continues to glow. Patuloy itong nagliliyab, patuloy itong nagbibigay liwanag sa bawat madilim na bahagi ng ating pamayanan, ng ating komunidad, ng ating bansa. And so we continue with that great mission. Pagpatuloy natin ang ating pananalangin na hindi nakabase sa ating mga pansariling kahilingan, subalit higit sa lahat, nakabase doon sa kung ano ang magagawa natin sa mundo na punong-puno ng kalungkutan. Good night, Holy Head of my Jesus.